Conclusion na po tayo nung Yakult review po na ginawa po natin, 'no? So dalawang variant po yung tinry natin. Yung red, which is yung regular po na Yakult, and then yung blue, which is yung light Yakult. So nag-start po tayo with the red. Yung red po, no, ang blood sugar baseline po natin dyan is 99. In the first hour, umakyat po ng 145, and then on the second hour, bumaba po siya ng 104. Tapos si blue naman po, which is yung light version, 105 po yung baseline po ng blood sugar natin. First hour, 131 po yung inakyat niya. And then on the second hour, bumaba po siya ng 114. So pag tiningnan po natin yung blood sugar spike po niya on the second hour, plus 5 po si red. Tapos plus 9 po si blue. So it's a little bit weird kasi yung light, which is dapat mas lighter po siya, no? Pero it seems na hindi eh. Looking at the second hour blood sugar spike, no? Plus 9 siya versus sa plus 5 ni red. So mahirap po siya i-recommend, especially dun sa first hour na blood sugar spike po niya, no? So lampas-lampas po siya ng 125. Napakaliit po nung container. I mean, nung bottle, no? Super mini bottle po siya. And yet, ganyan po kataas yung blood sugar spike po niya. Siguro for non-diabetic, okay po siya. Kung natatandaan niyo po yung tagline po niyan eh. Yakult is for good health, drink it every day. So siguro para sa mga bata, para sa mga walang diabetes, okay po siya. Pero for diabetic persons, I wouldn't recommend. For sure, shoot up po yung blood sugar po natin. Especially those followers na nagsasabi na nakaka 2 bottles, 3 bottles sila on a daily basis. So, mahirap po yan. So, yun lang po for this review. See you guys in the next vlog. Bye-bye.